Istrukturang panlipunan at ugnayang pangkapangyarihan. Ang sistema ng pagkakamag-anakan sa Timog Silangang Asya. Ang pagkakamag-anakan o kinship ay tumutukoy sa relasyon sa pagitan ng mga individual na maituturing na magkakamag-anak sa dahilang sila ay nagmumula sa iisang linya lamang ng dugo o pinagmulan ng mga ninuno o magulang. Matatagpuan sa Asya ang tatlong pangunahing sistema ng pagkakamag-anakan. Ang patrilineal kinship o kamag-anakang nakabatay o nakabakas mula sa linya ng kalalakihang ninuno o father line. Isang halimbawa nito ay ang pagmamana ng mga ari-arian at apelyido mula sa ama ay sa pamamagitan ng father line. Ang matrilineal kinship o kamag-anakang nakabatay o nakabakas mula sa linya ng kababaihan o mother line, kung saan ang pagmamana ng mga ari-arian ay pinapasa sa kababaihan ng pamilya mula sa mother side. At ang bilateral kinship o kamag-anakang itinuturing na mahalagang kabilang sa angkan ng pamilya na magkabilang magulang ang mga anak, mapalalaki man o mapababae. Mahalagang kabilang sa angkan ng pamilya ang magkabilang magulang para sa emosyonal na ugnayan at paglipat ng ari-arian o kayamanan. Ito ay pinananatili upang makamit ang mutual na pagtutulungan sa loob ng pamilya. Nangingibabaw ang pagkakamag-anakang bilateral sa Timog Silangang Asya tulad sa mga bansang Indonesia, Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Sa Malaysia at Indonesia, gawi ang pantay na paghahati ng ari-arian sa mga anak na babae at lalaki. Sa Java, bagamat bilateral, ang sakahan ay pinagkakaloob sa anak na babae at ang anak na babae na piniling magkaroon ng sariling sambahayan ay pinagkakalooban ng bagong bahay at karapatang gumamit ng lupaing sakahan ng pamilya. Bilateral din ang pagkakamag-anakan sa Pilipinas. Sa obligasyong panlipunan, ang isang individual o anak ay may pantay na relasyon o kaugnayan sa magkabilang panig ng magulang nito. Bukod dito, ang mga Pilipino ay clannish. Kinikilala ang lahat ng kamag-anakan hanggang sa ika-10 o higit pang degree. Kadalasan ang anak ng mga ninong at ninang ng isang Pilipino ay itinuturing na kapatid, kung kaya't kinikilala itong kinakapatid. Mahalaga sa mga Pilipino ang pagkilala sa nakatatanda, kung kaya't ang mga titulong kuya at ate, manong at manang, tita at tito, lolo at lola ay mahalagang gamit bilang paggalang sa nakatatanda. Sa bilateral Malaysia at Indonesia, tradisyonal ang pantay na paghahati ng ari-arian ng mga magulang sa mga anak na lalaki at babae. Mayroon ding pagkakataon na sinusunod ang adat o tradisyon sa halip na ang batas ng Islam. Pagdating sa usapang kasarian, ay kapansin-pansin ang pagkakapantay-pantay at kawalan ng diskriminasyon sa pagitan ng magkakapatid na lalaki at babae sa pamamahagi ng yaman sa kulturang Pilipino at Thai. Ito ay patunay na nakapaloob na sa mga lipunang ito ang sistemang bilateral. Kinikilala rin ang mahalagang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan sa rehiyon sa larangan ng ekonomiya. Bukod sa pagiging asawa at ina, karaniwan sa kababaihang Malaysian, Singaporean, Vietnamese, Indonesian, Burman, Thai at Pilipino ang pakikibahagi sa pagpapaunlad ng kita ng pamilya. Sa Malaysia at Indonesia, ang kababaihan ay may responsibilidad sa pagsasaka at pagsasaayos at pagpapasya sa sambahayan. Kinikilala rin ang bahaging ginagampanan ng kababaihan sa kalakalan kung kaya't karaniwang makikita ang mga ito sa lahat ng pamilihan sa pook, rural man o urban. Kilala rin ang kababaihan sa rehiyon sa husay ng paghawak at pamamahala ng pera, gayon din sa pakikitungo sa negosyo. Gayunpaman, ang kalagayang ito ay ibinubunsod o depende pa rin sa kakayahan at kinabibilangan nitong antas ng lipunan. Pagdating sa usapang pamilya, ay kaiba rin ang kaganapan sa lipunang bilateral ng Timog Silangang Asya sa larangan ng pag-aasawa, diborsyo at muling pag-aasawa. Ang mga Muslim na napapangibabawan ng mga aral ng Sharia ay higit na sumusunod sa tradisyong adat. Hindi inahihiya ng mga Muslim ang pakikipagdiborsyo at karaniwan ang muling pag-aasawa. Sa mga Javanese at Malay, ang mga anak ay may karapatang pumili kung sino sa kanilang magulang ang nanaisin nilang samahan. Sa Pilipinas ay pinananatili pa rin ang kaayusang bilateral sa kabila ng impluwensyang Katolisismo
kung saan ang annulment o pagsasawalang bisa lamang ng kasal ang sinusunod at sa kabila ng karaniwang dobleng pamantayan ng moralidad. Ang kababaihan ay karaniwang may malakas na posisyon sa usaping pinansyal ng sambahayan at siya rin na mamahala sa pambahay at panlabas na desisyon. Ang usapin kung sino ang makapangyarihang puno ng pamilya ay karaniwang hindi pinag-uusapan o issue sa isang pamilya. Sa pangkalahatan, ang otoridad sa lipunang Timog Silangang Asya ay hindi nakatutok sa kamay lamang ng kalalakihan o kababaihan. Mahalaga din ang bahaging ginagampanan ng ugnayang pangkapangyarihan sa Timog Silangang Asya. Ang pamumuno ng sultanato sa Pilipinas. Ang sultanato ng Sulu ay isang estadong Muslim na namuno sa mga pulo ng Sulu Sea sa katimugan ng Pilipinas. Tinatayang ito ay itinatag noong 1457 sa ilalim ng pamumuno ni Raja Baginda Ali. Kaiba sa ibang pamahalaang Malay, ang sultanato ng Sulu ay isang oligarkiya. Ito ay pinamumunuan ng sultan o datu sa tulong ng kanyang Ruma Bichara Assembly na binubuo ng 6 na miyembro na kung tawagin ay konseho. Ang pamumuno sa ilalim ng sistemang Mandala. Ang konseptong Mandala ay pinagtibay ng mga historiador at manunulat bilang pangunahing ugnayang pangkapangyarihan sa Timog Silangang Asya bago pa maganap ang kolonisasyon sa rehiyon. Ang salitang Mandala ay nagmula sa salitang Sanskrit na nangangahulugang sagradong bilog. Ito ay tumutugon sa pagtanggap ng isang pinuno bunsod ng kanyang nakahihimok na katauhan na nagbibigay ng inspirasyon sa tao na siya ay kagiliwan at tuloy na sambahin na tila Diyos sa kapuluan. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng kaaya-ayang pamumuno sa isang sistemang politikal o pakikipag-ugnayan. Ang sinumang maging sentro ng ganitong sistema ay maaaring tanggapin ang titulong Universal Emperor o Chakravartin. Ito ang naging kaso sa Imperyong Majapahit, partikular kay Gadjah Mada nang siya ay manumpa bilang punong ministro. Sa kanyang panunungkulan ay pinalawak niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan upang masugpo ang kanyang mga kaaway. 3 sa mahalagang kaibigang politikal ng Majapahit ay ang Champa, Shanga at Ayodhya, na pawang mga kaharian noong ika-13 siglo sa rehiyon. May 2 uri ng diplomasyang sinunod ang Majapahit. Ang sistemang tributo o taunang pagpapadala ng isang dayuhang korte o kaharian ng sugo, produkto o buwis kapalit ng proteksyong maipagkakaloob nito sa nasabing kaharian. At ang pakikipag-alyansa sa pamamagitan ng kasal. Isang halimbawa nito ay nang magpakasal si Hayam Wuruk na naging hari ng Majapahit sa prinsesa ng Sunda upang makamit ang kaharian ng Sunda noong 1357. Ang Majapahit ang isa sa mga huling pangunahing imperyong Hindu-Buddhist sa Timog Silangang Asya at kinilala bilang isa sa mga makapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng Indonesia at Timog Silangang Asya. Bukod sa Majapahit ay mayroon pang ibang mandala na naitatag sa rehiyon tulad ng Srivijaya, Angkor at iba pa. Ang konsepto ng Devaraja o God King ng Mandalang Khmer. Ang Devaraja ay isang kulto na itinatag ni Jayavarman II na siya rin nagtatag ng Imperyong Khmer. Bunsod ng nalinang nakaisipang ito, ang mga hari ng Khmer ay kinikilala bilang mga God King na nagtataglay ng maladiyos na kapangyarihan. Ipinapalagay ng konseptong ito na ang monarka o hari ay may katangiang kahanga-hanga at itinuturing na buhay na Diyos sa daigdig. Ang kapangyarihan ng God King ay malinaw na inilalarawan ng naglalakihang templo na karaniwang matatagpuan sa liblib na pook ng kabundukan ng Timog Silangang Asya. Ang sistema ng pagkakamag-anakan sa Timog Silangang Asya.